Umabot sa pinakamataas na alarma ang sunog na tumupok sa residential area sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong. Halos 1,000 pamilya ang naapektuhan at live mula sa Mandaluyong, saksi si Salima Refran. Salima? Pia Iga, na pasado alas 10 nga ng gabi nang ideklarang fire out ang sunog na tumupok sa mahigit 800 mga bahay dito sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Mula sa sidewalk hanggang sa loob, punong-puno ang hardin ng Pag-asa. Ito ang pinakamalapit na evacuation center sa mga nasunugan. Bit-bit ang nasalbang gamit. Nagsisiksikan sila sa lahat ng may silo. Ang mga di nakasya sa labas na lang. Ang mga batang aking nakausap, humiling sa mga mabubuti ang loob. Ano yung kailangan nyo na lang ngayon? Ano yung gusto nyong hingin sa kanila dun sa mga nanonood? Tapos po pagkain. Ano? Pagkain? School supplies po. School supplies? Opo. Saka? School supplies, tas damit. Sa taya ng Mandaluyong City Social Welfare Department, halos 1,000 pamilya o halos 4,000 individual ang nasunugan. Pero posible pa raw dumami ang kanilang bilang dahil hindi pa tapos ang verification nila. Bukod sa hardin ng Pag-asa, may evacuation centers din sa Jose Fabele Elementary School at Andres Bonifacio Integrated School. 2 linggo pa lang daw ang nakakaraan nang huling magkasunog sa lugar. Siyempre, nakakalungkot doon ay ngayon siyempre magpapasko. Wala sila lahat ng gamit nila, damit nila, at most especially wala silang bahay. Nagsimula ang sunog kaninang pasado alas 2 ng hapon sa kahabaan ng Molave Street. Wala pang 30 minutos, iniakyat na sa Task Force Alpha ang alarma. Ibig sabihin, pati District Fire Marshal kailangan tutukan ng sunog. Matapos ang 2 oras, idineklara naman ang general alarm. Ibig sabihin naman, lahat ng available na fire truck, kahit sa mga kalapit na probinsya at rehiyon, basta kaya, dapat rumisponde. Problema po kasi dito, mga light materials po tayo madali po sumiklab po ito eh. Masigit po yung mga iskinita po papasok sa loob. Malayong fire hydrant eh. Saka kanilang yan, tubig. Ang Philippine Air Force tumulong na rin sa pagapula gamit ang kanilang helicopter. Talagang wala ho. Mahirap po magsimula. Salamat na lang sa Diyos at nasalba yung iba. 2 residente ang iniulat na sugatan, kabilang si Mang June na naatrasan daw ng gulong ng truck ng bumbero. Pia Igan, patuloy nga ang investigasyon ng mga otoridad sa naging sanhi ng sunog. Sa ngayon, tinitignan ang posibilidad ng problemang elektrikal. Live mula dito sa Mandaluyong, ako si Salima Refran, ang inyong saksi.